Kinikilala raw ng pamunuan ng Ateneo de Manila University ang rekomendasyon ng PNP-CIDG kaugnay ng kaso sa pagkamatay ng dalawang student athletes nilang sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa isang social media post, nangako ang universidad na patuloy pa ring makikipagtulungan sa mga ginagawang investigasyon. Nagtungo naman kanina ang Pangulo ng Ateneo na si Father Bobby Yap sa National Bureau of Investigation kasama ang kanyang mga abogado para magbigay ng kanyang sinumpaang salaysay. At narinig din naman natin yung bahagi nung naging pahayag ni Father Yap kanina na patuloy pa rin daw silang magbibigay ng suporta doon sa pamilya ng mga nasawi na players ng Ateneo, and of course, humingi sila ng tawad. Okay. Para makapag pa tayo, himay ng ilan pa mga detalye doon sa naging press conference ng CIDG kanina at saka yung pagtungo nga ng Ateneo doon sa investigasyon. Kausapin natin ang ating mobile journalist na si Jazz Paredes. Jazz. Hi, Jazz. May tanong lang ako. Hindi ko lang kung masasagot mo ito, pero dalawa. First, yung concern ng mga netizen na nabasa ko before tayo umere. First, yung tungkol sa necessary ba talaga na isinali, na-explain ba kung bakit pati yung mga ball boy o yung mga actually yun ang tawag sa kanila, pero actually they're parang utility ang pagtrato sa kanila. Necessary ba na sila talaga isinama doon? At pangalawa, puro listahan to nung coaching staff wala ba nung mas mataas like Ateneo as an institution? Go ahead, Jazz. Yes, Jovi Chikimase. Actually, yan din yung naisa na nating itanong kanina. But hindi naisa-isa sa atin, no? Kung ano ba yung exact participation nitong 11 individuals, especially itong may napasamang physical therapist, student managers and utilities doon sa listahan nga ng inirekomenda nila na makasuhan. Ang explanation sa atin is very general, no? Ang sabi nila ay itong 11 na katao daw na ito ay inirecommend for charges ng the violation of the anti-hazing law ay dahil daw sila yung kasama doon sa activity itself at kasama sila doon sa nagplano. Ngunit yun nga din yung concern ng netizens, Jovino, na wala namang sa posisyon itong utilities para makasama doon sa decision-making ng pagpaplano. But ang nakirinig nating explanation kanina, if I'm not mistaken, dahil nga witnesses sila or nandun sila, present sila during the incident, ay posible nga hindi natin masabi, hindi natin na-confirm, but yung participation nila during the incident or yung participation nila dun sa pag-rescue, I can't say that's the confirmed reason, but yun yung isa sa nabanggit kanina. Yan din sana yung kukumpirmahin natin sa oras na makapanayam din natin si Secretary Remulla para rin maging malinaw din sa katanungan din ng karamihan, Jovi. So Ateneo, yung mga higher-ups na hindi lang yung team at hindi lang yung mga coaches, yung Ateneo as an institution, wala ba talaga sila sa rekomendasyon? Lalo at may mga pahabol pang interviews kanina sa tanggapan or sa eskwelahan mismo. Yes, Jovino. Yan din yung isa sa katanungan na hindi na kasama si Father Bobby Yap or ilan pa sa mga team managers. Explanation nila sa atin, merong testimony na nag-start itong incident ng team building, may drowning incident way back 2016. And 2017, wala pa daw si Father Bobby Yap during this incident. Okay. So isa ito sa naging basis nila na nagtutugma doon sa testimonya daw ni Father Bobby Yap na wala daw siyang idea na may ganitong incident na nangyayari dahil bago pa siya pumasok or bago pa siya mamuno or maging president daw ng universidad ay nangyari na daw pala itong insidente na ito. Same goes to the testimony daw ni Athletics Department Emmanuel Fernandez. Hindi rin daw niya alam na may ganitong nangyayari during the team building. At ito namang si team manager Epo Kimpo, ang sabi naman niya ay nagpahayag siya na against siya sa practice na ito. Although hindi natin na-confirm kung direkta niya bang sinabi to kay head coach Tab Baldwin na against siya sa ganitong practice, but he clearly said na nag-oppose daw siya sa ganitong klase ng team building, while Coach Tab Baldwin naman said na wala naman daw nag-oppose dito sa kanyang ginagawang training niya during the team building. So meron tayong inconsistency with the testimony ni team manager Epo Quimpo and ni Coach Tab Baldwin. But so for now, ang alam natin kaya hindi nakasama yung mas matataas na heads from the Ateneo de Manila University dahil daw hindi sila aware dito sa ganitong klase ng activities during the team building. At wala rin daw itong permit as much as I know, and wala ding waiver, walang consent, so no idea at all daw talaga ang institution, Jovi. Jazz, paki-enumerate nga ulit ano yung ginawang basis para doon sa sinasabing
hazing na kaso laban dun sa mga coaching staff, team? Yes, Maseno. So, ang explanation sa atin kanina ay na-revise na nga daw itong Anti-Hazing Act. So, ang alam natin is merong initiation kapag nag-violate dito sa Anti-Hazing Act. So, meron daw silang 3 elements na tinignan. Una is yung physical or psychological harm. Pangalawa dyan is yung pagiging prerequisite niya para makapasok ka sa isang organization or sa isang team. And of course nga yung harm na nakuha mula doon sa dahil explain ko lang no, dahil lang kaya nila nakita itong anggulo na ito, lumabas sa investigasyon na hindi lang ito basta team building activity no, but it's more of an elimination dahil ito daw sa team building na ito, it's like survival of the fittest no. 17 mula dun sa 20 na players lamang yung mapipili to be the final roster na makabibilang dito sa UAAP. So, tinetrain sila, pinapasok sila sa dangerous situations para daw masubok yung kanilang psychological, mental, and physical capability para mapabilang doon sa final roster nga. So, kung sila ay fit to be part of that, so dahil nga doon sa ganong type of practice para ma-eliminate or makuha yung gusto nilang makuhang part of the team, ay nag-result nga ito sa physical, psychological injuries, hindi lamang nung players na nasawi ni na Rene Baterbonia, Tivay Nadili, but the other players itself suffered as well. So from that scenario pa lang daw, na-constitute na nila na there is a violation of Thai Anti-Hazing Act dahil nga merong not initiation really, but yung form of elimination or yung nagpapahirap daw sila para nga makuha yung gusto nilang players for that final roster. Oo, Jazz, may sinasabi kanina si Secretary John Vic na kung ang pagbabatayan, yung mga nabanggit din ng mga previous players, obviously matagal na itong nangyayari. So based dun sa kanilang investigation, since when ito nagsimulang mangyari and meron na rin bang mga ibang insidente before na hindi man casualty, na injure or nasaktan because of this etong klase ng activities? Yes, actually, ito yung isa sa nagpatibay sa kaso, no? Dahil unang-una, hindi nagtugma yung may consistency doon sa testimonya nga ni dating head coach Tab Baldwin at ng former players. So ito daw palang ganitong incident, same team building, same lugar, Aurora, Tipakulang Aurora din nangyayari, ay meron na daw incident before. 2016 pa lang, meron daw muntik ng malunod, if I'm not mistaken, ito si G-Boy Babylonia at may isa pang individual na muntik daw silang malunod dahil nga nagpanic sila na hindi sila nakalangoy, which nung clearly daw, na tinanong mismo ni Remulla daw si dating head coach Tab Baldwin na meron na bang indication or meron bang similar incident na maaring mag-indicate na itong ang activity na ito ay pwedeng magdulot ng ganyan kabigat na insidente pagkalunod. Sabi daw ni Tab Baldwin, wala daw nangyaring ganitong insidente before. But upon the testimonies nga ng former players, so malaki talaga yung naging ambag nitong testimony ng former players, nakita na inconsistent nga yung salaysay ni Tab Baldwin dahil malinaw na hindi lang isang player. Sa pagkakaalam natin, more than 2 ang nagsabi na muntik na silang malunod. So hindi na nagma yung kanilang sinasabi. And nangyayari na daw ito even way back 2016 pa, same place and same activity. May tanong ka pa. Okay Sige. na. Pero before tayo magpasalamat kay Jazz, i-add ko lang yung pag-fact check do sa isa sa mga soundbite kanina. Hindi ko fina-fact check. Kumbaga, ifa-fact check natin yung sinabi ni Coach Tab Baldwin do sa investigasyon. Hindi ko alam, tama ba, Jazz, kung siya yung nagsabi nito, ha? Parang sinasabi ng mga opisyal kanina do sa press con na isa sa mga paniwala nila kaya naging hazing to dahil pinlano talaga ito ay tinanong pa daw, sino ba, ni Tab Baldwin, kung low tide or high tide. Oh, yeah. Sino nagtanong noon, Jazz? Hindi ko na maalala pero nasa soundbite yon. Pero parang gusto natin linawin sa taong bayan na ang rip current na tinatawag po ay pwedeng mag-occur kahit low or high tide. High tide, right. Hindi yun. So kahit magtanong si Coach Conradi o kahit sino doon sa coaching staff magtanong na low tide ba ngayon kasi gagawin namin yung water activity, any of the two tides can mean na may rip current pa din at dangerous pa rin. Actually, sa instance na yun, hindi ba nasa mababa lang sila na parte?
Tama ba, Jazz? Yeah. Yes, Jovi. Actually, yung sa tanong ni Jovi kung sino ba yung nagtanong, ang pagkakaalam natin ay tinanong mismo ni Remulla itong si Tab Baldwin Okay. kung bakit nila pinili na ganong oras gawin yung activity. At ang sagot niya is we timed the camp from June 7 to June 12 to coincide with the low tide. Early in the morning because the distance runs which we do in the morning, we do not want to do that in the heat of the day. So, kahit pa sinabi daw ni Tab Baldwin na they want to coincide with the low tide, ibig sabihin daw, well aware daw si Tab Baldwin na may high tide during the afternoon. Yes, yes, so, yes. nagko-coincide yung kanyang awareness nga. So, meaning, nung Planned. sinabak yung mga players, it was planned na high tide sila masasabak nga doon sa activity dahil well aware si Tab Baldwin yung low tide sa umaga, then high tide sa hapon. So, doon daw nila nakita yon, Josie. So, nung nangyari, high tide. Pero nandun din ba sila sa malalim na part during high tide? Chiki, yan ang hindi natin nalinaw, no? Kung nga sa testimony ba, ang sabi is nasa high tide or nasa malalim bang part itong coaches or yung mga players. But ang alam natin is malayo itong si Tab Baldwin dahil siya yung nagdo-drone nung incident para makita niya kung nasan yung players. So we can assume na nakalayo siya from the players, but that's just an assumption, no? Hindi to confirmation. But base na rin dun sa mga naunang salaysay sa atin, dahil nga may drone, hindi niya makita dahil malayo. We can say na malayo siya dun sa players at habang waist level naman yung lalim ng mga players during that incident, Chiki. Okay. Thank you, Jazz, for the updates. Maraming salamat, Chaz.